Motherhood here changed me in ways I never expected. Hindi lang siya nag-change sa akin. It built me emotionally, mentally, and most spiritually. Kasi motherhood is already hard. Pero becoming a mom in a country you didn't grow up in, ibang level talaga siya. Hi, this is Marsh, and welcome to Marsh Life and More. This is where I share my real life as a mom, a wife, and a Filipina building a life here in Australia. And today, gusto ko lang i-share yung puso ko or yung heart ko. When I first moved here in Australia, hindi naman ako masyadong nahirapan mag-adjust. Yes, may cultural differences. May mga bagay na naninibago ako. But to be honest, I was open. Willing akong matuto. Excited pa nga ako mag-explore ng ibang culture. Of course, may mga culture shock. Pero i-share ko yon sa ibang video. So, akala ko, location lang ang nagbago. Hindi ko alam. Unti-unti pala akong pumapasok sa ibang klaseng buhay. Habang nag-a-adjust ako sa culture, habang nag-a-adjust sa buhay may asawa, sabay din ako naging nanay. Yes, sabay sila lahat. Hindi siya madali, pero natutunan ko, hindi mo kailangang maging ready para mag-grow. Minsan, natututo ka habang ginagawa mo na. At kahit mahirap, darating rin sa point na magiging okay ka. Hindi perfect, pero stronger. And real talk, motherhood abroad is not easy. Walang lola, walang tita, walang automatic na tutulong sa'yo. Kahit kapitbahay nga, minsan hindi mo kilala. Sa Pinas, ang dali makahanap ng tulong kasi may system, may support. Pero dito, paglabas mo ng hospital, ikaw na lang talaga. Hindi pwede laging nandyan ang asawa. Kailangan din niyang mag-work. At yung idea na may helper or yaya, hindi siya normal dito. Walang ganyan dito. So ikaw lang talaga. Ikaw lang talaga ang gagawa ng lahat. You learn to survive on your own. At minsan naisip ko, kung yung may mga kasama napapagod, paano pa yung mag-isa? Naalala ko yung time, lalo na nung nanganak ako sa second baby ko. Walang tulog, walang pahinga. Kakapanganak mo pa lang, tapos dalawa na yung inaalagaan mo. Parang wala kang chance huminga. It was survival mode. Yes. Pero kahit ganon, hindi ako nag-iisa. Sa gitna ng pagod, sa gitna ng hirap, alam ko kung saan ako huhugot ng lakas. Kapag nakikita ko yung mga anak ko, may peace akong nararamdaman. At higit sa lahat, God was with me. God is with me. He's always there for me. Hindi ako naging strong dahil kaya ko. Naging strong ako kasi natuto akong kumapit sa Kanya. Si Lord yung strength ko, siya yung kausap ko, siya yung sandalan ko. Back home, ibang-iba ang motherhood. May tita, lola, cousins, may sasalo sa'yo. May tutulong, may sistema, may rhythm. Pero dito, tahimik. At sa katahimikan na yon, natututo akong magtiwala sa sarili ko at higit sa lahat, nagtiwala sa Diyos. Natutunan ko rin na may hirap man, may purpose. May lungkot man, may growth. At habang tumatagal, hindi naman siya nagiging madali. Nagiging mas matatag ka lang.
Habang lumalaki ang mga anak natin, ikaw din lumalalim. Mas nagiging sensitive, mas nagiging maunawain, mas nagiging mapagmahal. Yung puso ng nanay, hindi lang napupuno, lumalawak. Habang pinalalaki ko yung mga anak ko dito sa Australia, gusto ko pa rin maipasa sa kanila yung values ng pagiging Filipino, yung respeto, yung malasakit sa kapwa, yung pagiging family-oriented, at yung marunong tumingin pabalik sa pinanggalingan. Pero higit sa lahat, gusto ko makilala nila si Jesus. Hindi lang sa salita, kundi sa buhay. Hindi ako perfect na nanay, at hindi ko rin goal maging perfect. Gusto ko lang maging intentional to raise my children with love, with values, and with faith. That's the most important. Minsan mararamdaman mo na mag-iisa ka, pero hindi ibig sabihin nun na wala kang kasama. Minsan mapapagod ka, pero hindi ibig sabihin nun mahina ka. Minsan iiyak ka, pero hindi ibig sabihin nun hindi mo kaya. You are stronger than you think. God is closer than you feel. And this season, it's shaping you. May mga araw pa rin na ramdam ko yung layo, yung miss ko yung home, yung ingay, yung comfort ng pamilya. May mga araw na napapatanong ako, ginagawa ko ba yung sapat? Pero lagi kong nire-remind sarili ko, this life we are building, hindi siya kulang. Iba lang siya. At siguro, motherhood isn't about recreating the life we had before or what we used to. Siguro, it's about having the courage to build a new one. Isang buhay na nirespeto kung saan ka nanggaling habang tinatanggap nasaan ka ngayon. Isang buhay kung saan ang mga anak mo lumalaki hindi lang sa culture, kundi sa faith. And as for me, I am still learning, still growing, still becoming. Pero isang bagay ang sigurado ako, hindi ko ito ginagawa mag-isa. Sa bawat pagod, sa bawat iyak, bawat dasal, nandun ang Diyos. At habang kumakapit ako sa Kanya, alam ko, I am exactly where I'm meant to be. If you're also a mom, lalo na kung malayo ka sa family mo, I just want you to know, hindi ka nag-iisa. And this channel is a space for real motherhood, real life, and real faith. So if nakarelate ka sa story ko, I'd love for you to be part of this journey. Subscribe to Marsh Life and More and samahan mo ako as we grow together as moms, as women, and in faith. Thank you for watching. See you in my next one. Bye. Proverbs 31:25. She is clothed with strength and dignity. She can laugh at the days to come.